Napanaginipan ni Guts ang pagkatali ni Casca sa isang pole, saka din lang tinapunan ng mga apoy para sunugin. Nagising siya at inakalang na naginip lang. Pero nang tignan niya ang ilalim ng isang bato, ay mayroong homunculus doon na biglang naging mukha ng tao kaya agad niyang kinuha ang armas. Pero sinabi ng homunculus habang naglalaho na may panganib na paparating sa isang holy ground na kailangan niyang puntahan. Habang may ginagawa ay nakita ni Erika si Puff na kanyang tinaymingan sa kahinuli dahil akala niya kung snow fairy ito. Pero nabangga niya si Guts kaya siya nagsayang makita ang bida. Ipinakita din si Rickert na Meho lumaki din ng kaunti na masaya din na makita ang pagbabalik ni Guts. 2 taon pa lang nawala si Guts. Agad na nagtanong si Guts kung nasaan na si Casca at malungkot na sinabi ni Rickert na wala na ito. Naiyak si Erika na sinabing sinamahan niya itong magpunta ng gubat para kumuha ng berries at doon umalis si Casca. Pinagalitan ni Guts si Rickert na sinabing dapat ay hinanap si Casca pero siya ang sinuntok ni Erika na sinabing siya ang may kasalanan dahil iniwan sila. Saka sinabi ni Rickert na may dahilan kaya hindi siya umalis. Umakyat sa second floor si Guts at nakita doon si Godo na nakahiga dahil may sakit. Ito pala ang gumawa ng armas at kamay niyang bakal na agad tinignan kung ayos pa rin ito. Sinabi ni Godo na ayon sa kanyang obserbasyon kay Guts ay nakipaglaban siya ng walang tigil sa mga halimaw. At kung nakakaramdam siya ng lungkot ay ginagamit niya ang galit para hindi ito maramdaman. Pero ang galit ay nagdudulot lang ng walang katapusan na cycle. Kaya sinabi ni Guts na hindi ito maintindihan ni Godo dahil iba ang takbo ng buhay niya. Saka naalala niya ulit ang mga kasamang pinagpapatay ng mga demonyo at kinain na parang tinapay. Sinabi ni Godo na kasalanan ni Guts dahil tinatakbuhan ni Guts ang problema at nagpadala sa galit. 2 years ago ay basta na lang niya iniwan si Casca. At may hahalin tulad si Guts sa isang espada na nasira ang blade at tangi lang din na si Guts din ang makakapag-ayos ng sarili. Kalaunan ay sinamahan niya si Rickert at nagpunta sila ng isang libingan na puno ng espada pero walang katawan na naibaon doon. Sa isip ng bida ay nakamove on na si Rickert at tinanggap ang pagkamatay ng mga kasama samantalang siya ay nabubuhay pa rin sa nakalipas. Pagsapit ng gabi ay kumakain siya at kahit alam na ligtas doon ay hindi siya mapalagay kapag hindi katabi ang armas. Sa isip niya ay nais pa ring makapaghiganti dahil nakaukit na ang galit sa kanyang kaluluwa. Saka may nagbulong pang masamang espiritu sa isip niya na magiging mag-isa lang siya habang buhay dahil sa kasalanan. Kaya naisip ulit ng bida ang kasalanan na pag-iwan kay Casca noon. Saka pa lumabas si Corcus na sinusumbatan si Guts na pagpatay lang alam nito. Lumabas din bigla si Judd-O na muling ipinaalala kay Guts na dalhin si Casca para hindi ito mamatay. Napagtanto din niyang simula noong unang iwan niya ang Band of Hawk ay doon nagkandaloko-loko ang lahat. Naalala niya ang dulot na init ng apoy na nagmumula sa mga Band of Hawk. At ang pinaka-highlight na dulot ni Casca sa kanya na natatangi daw na dahilan kaya hindi siya kayang makain ng lubos ng kadiliman. Bigla pa niyang naalala ang sinabing homunculus kaya nasabi niyang may oras pa siya para itama ang mga pagkakamali. Samantala ay busy si Rickert sa pagpanday ng mga armas ni Guts habang kausap si Puck. Nang bumaba si Godo na kinuha ang maso at sinabing may gagawin. Nais sanang tumulong ni Rickert pero sinabi ni Godo na hindi kaya ng bata. At inutusan nito si Rickert na bantayan ang ampon nitong si Erika saka sabihin kay Guts na huwag mamatay. Kinabukasan ay ibinigay ni Rickert ang bagong ayos na espada kay Guts kasama ng isinuot nitong armor. May kasama pa itong gunpowder at crossbow. Ibinigay ni Rickert ang gamit sabay tanong kung saan pupunta ang bida. Sumagot si Guts na pupunta sa Holy Ground. Nang sinabi ni Rickert na doon nagpupunta ang mga refugee at sinusunog ang iba na inaakala nilang witch ay naalala agad ni Guts ang nakitang vision kay Casca na susunugin sa apoy. Agad siyang nagpaalam sa mga kasama pati na rin kay Godo na sinabi kay Guts na huwag itong magdaldal para hindi mamatay. Sa isip kasi ni Godo ay hindi na sila muling magkikita ni Guts dahil sa takbo ng buhay nito ay pwedeng mamatay kahit anong oras. Ipinakita naman ng grupo ni Farnese kasama sina Azon at Serpico na nag-uusap tungkol sa kakaibang nangyayari sa paligid. Sinabi ng seryosong Farnese na gagawin lang nila ang kung anumang trabaho na sasabihin sa kanila ng kanilang mga boss. Napansin ni Serpico na masama ang mood ng leader nila. Dahil sa isip pala ng babae ay hindi nito makalimutan yung nangyari sa kanya noong gabi na dinilaan siya ng naging bad boy na kabayo tapos ginising pa ng masamang espiritu ang libog sa kalamnan niya. Sa isip ni Serpico ay hindi pa rin maalis ang nakitang mga kakatuwang bagay na hindi alam kung imahinasyon lang. Kapatid pala siya ni Farnese at dahil nakatakas si Guts ay pinagalitan ito sa kapag ginawang escort ng isang tao na kinaiinisan ng marami. Nasa ganun silang sitwasyon nang may lumabas na ilang mga tao sa itaas ng daanan nila na umatake gamit ng mga crossbow at nagpalipad ng palaso. Kaya nagulat ang hindi nakareact agad na Farnese. Galit na galit ang mga tao na umatake dahil sa pagpatay ng nakasakay sa karwahe sa kanilang mga kapamilya. Madali lang nilang nalapitan ang karwahe at nabuksan ng pinto pero isa sa mga ito ang natapunan ng bear trap sa ulo at tigok na bumagsak.
Nahuli naman ng malaking lagaring gunting ang dalawa at nahati ng buhay. Saka din may pumitpit sa iba pang walang laban. Saka din nahuli ang panghuli na parang aso sa leeg. Lumabas ang kanilang boss na si Mazges na nagtanong kung anong nangyari. Agad na lumuhad ang mga knights sa harap ng High Cleric at humingi ng patawad. Pinatawad naman ni Mazges si Farnese at sinabing huwag silang mag-alala dahil malaki ang awa ng Diyos sa tulad nilang servant niya. Kaya nagpasalamat si Farnese na tumayo saka din nagtanong kung sino ang mga kasama ni Mazges. Sinabi ng boss na mga sinanay niya itong maging tagapagpahirap sa mga mahuli nilang gumagamit ng witchcraft. Nagtanong si Mazges kung anong dahilan kaya siya inatake ng nahuli na tao. At galit ang tao na sinabing dahil nais nitong maghiganti dahil sa pagsunog ni Mazges sa kanyang village. Sinabi ng cleric na ginawa lang niya ang utos ng Diyos. Pero nainis ang lalaki na sinabing dapat maparusahan si Mazges. Dahil dito ay biglang nagalit si Mazges na hinampas ang ulo ng lalaki kaya dead on the spot ito. Nagtanong siya kay Farnese kung anong gagawin kung siya ang magbibigay ng verdict sa mga umatake. At sumagot naman ng babae ayon sa naituro sa kanila na dapat sunugin ang mga ito ng buhay. Pinuri naman siya ni Mazges saka inutusan ng mga tauhan na gawin ang napili niyang parusa na breaking by the wheel. Kinuha ng malaking torturer ang bakal na wheel at pinagpipit-pit ang paa at kamay ng mga nagmamakaawa na nahuling mga tao. Tapos pangiti-ngiti naman si Farnese na nang ibabaw ang bloodlust nito na hindi lingid kay Sir Paco. Sinubukan ng natitira na tumakbo at binangga ang isang nanonood saka humingi ng tulong. Agad sinabi ng katabing babae na huwag makialam para huwag mapahamak. Saka ipinakitang ito pala si Casca na naglalaway pa dahil wala pa rin sa isip. Nang hinila na ng knight ang lalaki palayo ay sinabi ni Luca na sundan siya ni Casca sabay hila sa babae. Samantala sa isang lugar ay nagrereklamo si Isidoro dahil hino-hold up siya ng mga magnanakaw na matanda na gustong agawin ang pagkain niya. Sinabi niyang ang laki nilang mga tao pero ang tamad magtrabaho na parang yung buwaya sa kalsada. Pero sa huli ay ibinigay din ni Isidro ang pagkain at sinabing hindi ipagpapalit ang buhay para dito. Kaya masayang kumain ang mga siga na mabilis sa pagmuya at paglunok at hindi titirhan si Isidro na pangiti-ngiti lang. Biglang natumba ang mga kasama ng leader na nag-alala. Saka ipinakita ni Isidro ang lason na dala at ng mga pagkain na inilagay sa damit na parang sari-sari store. Balak siyang saktan ng siga kaya binato niya ito ng sausage saka agad ding pinalo sa mukha. Kaya bagsak ang mga siga na nawalan ng malay dahil bee venom lang ang ginamit niya. Aalis na sana siya nang makita ang mas maraming kasama ng mga siga. Agad na nag-isip si Isidro at kunwari umiyak ng malakas at sinabing kagagawan iyon ng mga kashans na umatake. Magsasalita pa sana ang long hair na bumangon pero pasimple siyang tinadyakan ng bata. Sa kaunti-unting tatakas sana nang muli siyang tanungin ng mga siga at pagsuspetsahan. Kaya itinuro niya kung saan nagpunta ang mga kashans. Biglang natigok ang nagtanong dahil napaligiran na pala sila ng mga kashans na nasa bubong. Nagsitalunan ng mga kashans at pinatay ang sinubukang manlaban ng mga bandido. Pero lahat ng mga ito ay walang kalaban-laban at brutal na natigok sa blades ng mga kashans. Si Isidro lang ang natira na papatayin din sana ng isa pang cushion. Nang matigilan sila sa aura ng dumating na Guts, sinabi ni Guts na bagong hasa lang ang espada nito kaya tumabi ang mga kashans dahil nagmamadali siya. Hindi nakinig ang mga siga ng mga kashans na umatake ng sabay. Subalit sila ang hinati ni Guts sa ere kaya nanlaki ang mata ng mga kashans. Kaya mas napahanga pa si Isidro kay Guts. Pero isa pa ang binalak siyang atakehin sa likod na kanyang sinuntok ng kamay na bakal. Hinati ng bida ang tigda dalawa pang mga kalaban. Sabay siyang inatake ng mga natira pero umiwas ang bida. Saka nagalit na itong pinagkakarne ng mabilis ang mga kalaban na naging per kilo na karne ng tao. Saka napahanga si Guts sa espada na gawa ni Godo. Binati naman ni Puck si Isidro dahil nagkita silang muli. Naamoy nito ang mga pagkain na tinatago ni Isidro kaya agad itong pumasok sa jacket ng bata. Saka din binuhat ang mabigat na longganisa, itag at hotdog. Nasa malayo lang pala ang boss ng mga kusyan na pinanood ang nangyari. Sinabi ng apat na mga malaking alalay na tatalunin nila si Guts kapag pag-isahan ito. Pero sinabi ni Silat na magagawa nilang pigilan si Guts pero masasaktan sila ng labis. Dahil naalala pa rin nito noong nakalaban niya si Guts sa gubat. Sa holy ground kung saan tumatakbo ang iba't ibang mga refugee ay nabahala ang mga tao dahil sa pagdating ni Mazges. Ilan sa mga nagugutom na tao ang humingi ng pagkain sa isang knight na dala ang pagkain para sa monastery. Sabaw lang daw kasi ang naibigay sa mga tao kaya kulang nila. Kaya kinuha nila ng puwersahan ng mga rasyon sa loob ng karwahe. Nakita sila ng grupo ni Farnese kaya hinabol ang mga ito at nahuli ang mga nagnakaw. Sinabi ni Farnese na mga walang respeto ang mga ito dahil sinasaktan pa nila ang tumutulong sa kanila. Isang babae ang nagmakaawa para sa anak nito na hindi na kayang uminom ng breast milk. Kaya hindi alam ni Farnese ang gagawin. Nagsalita bigla si Mazges na nagpa-hero at sinabing tutulungan daw ang mga ito.
kaya pinayagan silang makapasok sa monasteryo. Monasteryo na may mga bangkay ng tao na nakabitin sa paligid na ginawang warning sign. Sa loob ay ihiniwalay ang mga lalaki sa mga babae at bata. Kalaunan pa ay ayos na daw ang bata kaya masaya naman ang nanay nitong nagpasalamat sa pari. Samantalang pangiting-ngiti lang si Mazges. Tinawag niya silang lahat kasama ang mga knights para may ipakita. At pagbukas nila ng pinto ay labis ang gulat ng mga bagong salta nang makita ang parang impyerno na kwarto dahil panay mga pinaparusahan ng mga Verdugo ang mga tao na naroon. Sinabi ni Mazges kay Farnese na judgment daw ito ng Diyos niya sa mga makasalanan. Ayaw sana itong tignan ng ina ng bata pero sinabi ng naglalaway pang manyak na Mazges na panoorin ito ng nanay para sa kaligtasan ng baby nito. Saka din biglang itinali ang ina na hindi na nakatakbo. At mabilis din itong sinaktan ng nagbabagang bakal na muling kina-bloodlust ni Farnese. Kalaunan ay may isa pang tao na dinala si Farnese dahil ito daw ang pasimuno ng rebelyon sa mga refugees. Nakita ito ng isang knight na si Jerome kasama si Luca habang nagpapasarap sila sa isang tent. Sinabi ni Jerome na ang alam lang ni Farnese ay ang walang silbi na paniniwala nito na walang kabuluhan. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang sumilip sa kanila si Casca saka napasigaw silang dalawa. Nagpanggap si Luca na sinabing kapatid daw niya si Casca. Bago umalis si Jerome na suki ng pokpok na Luca ay nagbigay muna ito ng kwintas na gawa sa perlas bilang bayad at sinabing pagkatapos nito doon ay isasama sa pag-uwi ang babae. Pero pag alis ng lalaki ay hindi naniniwala si Luca dahil alam naman ng totoo na walang magkakagusto sa pokpok na tulad niya. Nakaabang din lang ang mga bata na kapitbahay niyang narinig ang usapan ng dalawa at sinabing swerte daw ni Luca. Subalit sinabi ng babae sa kanila na huwag maniwala sa mga bolero na tulad ni Jerome. Agad din na nagbigay ng pagkain si Luca sa mga kasamang babae at sinira ang perlas na kwintas para paghatian nila ng mga kasama. Sinabi ni Luca na naroon sila para mag-survive pero hindi sila katulad ng ibang tao na naiinggit sa mga mas mayaman samantalang minamaliit naman ang mga mas mahirap. Kaya papalitan nila ang sistema sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kung anong mayroon sila. Dahil kulang ng isang perlas ay binatukan ni Luca si Casca na alam na ito ang kumuha. Pero natigilan siya nang masira ang benda saka sinabing masaayusin ito. Ginawa niya ito para sa proteksyon ni Casca dahil maganda ito at siguradong maging target ng mga manyakol tapos baliw pa naman. May kumatok na isa pang customer kaya agad ibinigay ni Luca kay Lucy ang gamot na bigay ng customer niyang doktor. Saka sinabing samahan ni Lucy si Casca dahil magtatrabaho muna siya. At pinaiskor nga niya si Mang Kanor. Dinala ni Lucy si Casca at nagpunta sila sa kinaroroonan ng mga tao na binabato ang isang nakataling lalaki na inakusahan nilang witch. Kumuha din ng bato si Lucy at bumato para hindi isipin ng mga tao na kasabwat ng binabato. Nang nasa ilog sila ay nakita ni Lucy na hindi tumitigil ang pagdurugo niya kaya naisip niyang kapag lumala ang infection ay magiging baliw din siyang gaya ni Casca. Tinignan niya ang bumatengteng na simbahan at naisip na dapat sana ay refugee center iyon ngunit nakakabahala ang itsura. Saka din siya umupo na feeling natatakot. Papalubog na ang araw kaya naramdaman ni Casca ang pag-init ng seal nito sa katawan. Saka pa lumabas mula sa lupa ang mga zombie. Samantala ay naabutan ni Isidro si Guts na natutulog sa tabi ng isang putol na puno. Namangha siya dahil isang araw at kalahati itong tumakbo ng walang tulog at hindi niya naabutan kung hindi sumakay ng kabayo. Nilapitan niya ang espada ni Guts at sinubukang buhatin pero mabigat ito. Kaya itinuro ni Puff ang tamang pagbuhat na ginawa naman ni Isidro. Pero napitpit siya dahil sa bigat ng armas tapos nagpabigat pa si Puff. Saka sinabi kay Guts na nahuli ang magnanakaw. Mang-set up ang loko. Kinuha ni Guts ang espada at nagtanong kay Isidro kung bakit siya sinusundan ng bata. Naisip ni Puff na gusto siguro nitong maging apprentice ni Guts o di kaya ay bawiin ang pagkain na kinuha ng fairy na kinain na daw nila. Pero ayaw daw maging apprentice ni Isidro. Nagtanong si Guts kung ilan na ang napatay ni Isidro gamit ng espada at sumagot ang hindi siguradong bata na 2. Pero sinabi ni Guts na iwan na siya para hindi malagay sa danger. Nagsasalita pa si Isidro nang matigilan sila dahil sa pagdating ulit ng mga kalabang multo na nakasakay pa ng malaking gulong. Kaya nagulat si Isidro na pinisil pa ang mukha. Hinabol siya ng isang multo na nakatali sa gulong at mapipisat sana kung hindi iniligtas ni Guts gamit ng kamay na bakal saka din inispada kasama ng mga dagdag dumating. Mga multo daw ito na puno ng galit na naiintindihan daw ng bida. Pero dahil nagmamadali siya ay wala siyang oras para sa mga ito at pinaghahampas sila ng malaking espada. Samantala sa kinaroroonan ni Casca ay gusto siyang lapitan ng mga naglabasan ng mga multo pero natunaw sila dahil sa homunculus na nagbabantay kay Casca. Saka din agad na hinila ni Lucy si Casca. Samantalang may mga mata na tinitignan sila sa hindi kalayuan. Sa kinaroroonan ni Isidro ay nagising siyang nagulat dahil durog lahat ng mga multo na kinalaban ni Guts. Kaagad siyang kumilos para habulin ang bida dahil ayaw mapag-iwanan.
Ipinakita naman ng tumatakbo na Guts na biglang napatigil kaya naitapon si Puck. Nakita pala nito si Skull Knight na binati siya at nasabing good choice ang pinili niyang kasama na elf. Nagtanong si Guts kung bakit naroon ang Skeleton Knight. Kaya sumagot itong nilalabanan niya ang mga multo at halimaw. Sinabi niyang napanaginipan ni Guts ang isang hawk na revelasyon ng pagdating nito sa mundo ng mga tao. Kaya naisip ni Guts na baka ito si Griffith. Sinabi pa ni Skull Knight na magkakaroon ulit ng eclipse tulad ng nangyari noon. Kaya napangiti si Guts na ipinagtaka ni Puff. Kaso ay sinabi ni Skull Knight na walang tao ang makakapagbago ng kung ano na ang naitadhana dahil mauulit lang ang nangyari noong nakalipas. Ganun pa man ay walang pakialam si Guts na sinabing gagamitin niya ang lakas para mailigtas si Casca. At sa pagkakataon na iyon ay lagot sa kanya ang kinaiinisan na si Griffith. Bago umalis si Skull Knight ay sinabi niya kay Guts na panatilihin na iisang tao lang ang pahahalagahan. Saka ito humarurot palayo. Samantala sa Holy Ground ay pinag-uusapan ng mga tauhan si Farnese na bakit daw nagpapagamit kay Musgus. Kaya umalis na lang si Farnese kasama ni Sir Paco at nakita ang ilang mga kalbo na hawak ang ilang mga uwak na pinapakain. Nagtanong sila sa isang executioner kung nasaan ang boss na High Cleric. Kaya sinabi ng nakamaskara na pupunta na ito sa kinaroroonan ni Musgus. Inakala ng executioner na baka natatakot sa kanila ang mga knights. Kaya sinabi nito ang pinagdaanan nila na kinamumuhian sila ng mga tao. Tinanggal niya ang maskara at gloves saka din nagpunta ng isang bintana para paarawan ang sarili. Kaya naging chicharon ang kamay niyang nagkabukol-bukol. Ito ang dahilan kaya may gamit silang full body covering kapag araw. Kahit ganun ang sitwasyon niya ay tinipon pa rin sila ni Musgus na sinabing pinili sila ng Diyos na magsilbi kahit ganun sila. Hindi man masaya ang Weird sa trabaho pero ginagawa ito dahil iyon ang akala niyang pagsisilbi niya sa Diyos. Narinig nila sa loob ng pinto ang ilang pagbagsak na ipinagtaka ni Farnese. At nang buksan nila ang pinto ay nakita si Musgus na inuuntog-untog nito ang mukha sa sahig habang nagdarasal bilang pagpapakita ng pagiging relihiyoso. Kaya pala maraming kalyo sa mukha ni Musgus. Nang matapos na si Musgus ay nag-usap sila ni Farnese at sinabi ng babae na ilan na sa kanyang mga tauhan ang nagsisimulang magtanong kung bakit ilan sa ginagawa nila ay parang mas nahihirapan ang mga tao. Pero nakangiti lang si Musgus at sinabi kay Farnese na gawin lang nila ang trabaho dahil ito ay pagsisilbi sa Diyos. At huwag daw maging matigas ang ulo dahil ayaw ito ng Diyos. Kaya naman lumuhad at nagpabasbas ang relihiyosong Farnese. Samantala sa kinaroroonan ni Casca ay nakita ni Lucy ang lalaki na si Joaquim. Kinukumusta lang naman siya ng lalaki pero inakala ni Lucy na gusto ng lalaki ang kuweba niya. Tapos isinigaw pa ito ng malakas kaya narinig ng mga tao sa paligid. Ngunit concern lang ang lalaki sa kanya lalo na at alam nitong may sakit na dinudugo ang babae. Pero ibinulong nito kay Joaquim na kung mahal siya talaga ay makipagkita sa kanya pagsapit ng gitna ng gabi. Nang magkita nga sila sa gitna ng gabi ay nilapitan ni Lucy si Joaquim at nagtanong kung mahal ba siya ng lalaki na handa itong samahan siya sa impyerno. At pagsagot ng lalaki ng oo ay inaya niya ito na may pupuntahan sila. Hindi nila alam na sinusundan pala sila ni Luca, na sinusundan din pala ni Casca. Nagpunta sila ng isang kuweba kung saan mayroon ding iba pang mga dumating. Saka nakita ng lalaki ang kulto kung saan siya dinala ni Lucy. Gumawa sila ng ritual at may nangyari sa kanila ng lalaki. Pero nang hiniling na ni Lucy sa Diyos nilang demonyo na maisali sa kulto nila si Joaquim ay bigla itong natakot na tumakbo. Kaya inutusan agad ni Lucy ang mga kasama na patayin si Joaquim. At ihinulog nila ito sa bangin. Dahil feeling na scam ay si Lucy pa ang naiyak. Pag alis ng mga lalaki ay lumapit si Luca na kinagulat ni Lucy dahil nabisto na ang sekreto niya. Saka siya pa ang galit na sinabing kinaiinisan nito ang kaparehong pokpok na kunwari mabait sa kanila. Tahimik lang na pinagmamasdan siya ng naiinis na Lucas sa kanilapitan at sinampal-sampal ang mukha ni Lucy. Saka din lang pinagpapalo ang puwet nito na parang bata kaya humingi din ng patawad si Lucy. Nang ayos na sila ay aalis na sana sila nang makita si Casca na nahuli ng mga manyak at nakitang maganda pala ang mukha niya. Kaya agad binalak na abusuhin ang babae. Pero dahil nailabas ang seal ng babae ay na-activate ito at nagtawag ng mga multo sa paligid. Nakita din ito ni Luca at Lucy na tutulong sana kay Casca. Mabilis na pinasok ng isang multo ang isang lalaki at kinagat ang katabi. At ganun din ang nangyari sa iba pa. Naging mga pangit ang naroon at kakainin na sana nila si Casca nang biglang may lumabas na homunculus na multo at binugaw ang mga kapwa multo. Hahawakan sana ito ni Casca pero naglaho bigla kaya inisip ng mga manyak na naroon na isa siyang witch at sinamba siya. Mga siraulo. Samantala ay hinila at iniligtas naman ng isang multo si Joaquim saka din naglaho. Dahil dito ay hinuli ang mga witch worshippers at sinunog ng buhay ng mga holy knights sa pamumuno ni Farnese. Sinabi ng isang lalaki sa isang bata na dahil anak siya ng isang witch worshipper ay tulad din siya ng ama. Pero iniligtas ito ni Sir Paco na tinutukan ng nalintikan na pangit.
Kalaunan ay nilapitan ni Jerome si Sir Paco at pinuri ito dahil sa pagliligtas sa bata. Kaya ipinaliwanag ni Sir Paco na ganun din kasi ang nangyari sa kanyang ina 3 taon na ang nakalipas. At pinagbintangan din siyang witch kaya alam niya ang pakiramdam. Saka din iniwan si Jerome. Samantala ay patuloy pa rin si Isidro sa pagsunod kay Guts na nagmamadali pa rin para puntahan si Casca. Kung gusto mong tuluyan natin itong anime ay palike naman kahit 1,000 para makapagpatuloy lang tayo sa pag-upload ng ganitong mga content. Maraming salamat po mga lods.